Magandang araw na muli mga boss. Kung napanood nyo yung part 1 kung paano ko kinalas yung mga parts dito sa ganitong sasakyan, dito na tayo sa part 2. Ang uunahin kong ilalagay dyan is itong upper suspension arm nya. Medyo puzzle yung paglagay ng upper arm nito mga boss, kaya ang diskarte dyan patagilid nyo siyang ilalagay. Tapos meron niyang dalawang bolt. Yung pinakita ko yung unang bolt, ito naman yung pangalawa. Number 19 yan mga boss yung bolt na nakalagay dyan. Pag naipakapit nyo na itong bolt dito sa upper arm, ito naman yung SIM. Ayan, nakita nyo, diba yung nilagay ko? Huwag nyong kalimutang ibalik yung SIM na yan kasi yan yung sa camber nyo. Part yan pag nagpa-alignment kayo ng gulong. Pag nailagay mo na yung SIM dito sa camber, pwede mo na higpitan yung bolt na number 19. Yun nga lang, medyo masikip yung position mo dyan pag naghigpit ka ng dalawang bolt. Kaya tsinaga ko yung higpitan manual. Sa bandang huli mga boss, yung paghigpit na ginawa ko dyan, hinigaan ko na yan sa ilalim tapos ginamitan ko yan ng tubo. Mahalaga na mahigpit yan mga boss. Dyan nagsisimula yung langit-ngit. Ik, yung gumagano. Naipakita ko na sa inyo yung sa part 1 eh. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dyan, dito ka naman sa stabilizer link. Meron niyang 4 na bushing mga boss. Ayan panoorin mo kung paano ko nilalagay yung mga bushing niya. Bawat kabit mo ng bushing dapat meron niyang washer. Tapos yung pinakagitna niya, yun yung pinaka-spacer. Tapos another washer, tapos bushing. Pag nailagay mo na dito siya sa stabilizer bar, ayan, yan ay yung pinakahuling bushing ngayon na ilalagay mo. Ayan, yan ay pinakahuli. Tapos ilalagay mo na ngayon itong flat washer niya, tsaka yung nut na number 14. Gagamit ka dyan ngayon ng number 14 na box threads. Higpitan mo siya ng maayos mga boss. Huwag mo naman masyadong pitpitin yung bushing niya. Pag medyo sumikip na siya at sa palagay mo okay naman na yung tayo ng bushing, okay na yun. Tapos ilagay mo na yung nut. Ibig ko sabihin itong isa pang nut kasi ayan yung maglalak para hindi lumuwag itong stabilizer link bushing mo. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dyan sa stabilizer link mo, o dito naman tayo sa pagkabit ng shock absorber mo. Unahin mo muna yung flat washer, tapos yung bushing, tapos yung flat washer niya ulit na meron siyang guide para dito sa pagkakabitan mo ng shock absorber para hindi yan gagalaw-galaw. Pasensya na, di ko na ipakita. Isushoot nyo lang naman yun eh. Pag na-shoot nyo siya, importante dito ka muna sa baba magsimula. Diyan ka muna maglalagay ng bolt. Number 70 naman yung bolt na ilalagay mo dyan mga boss. Siyempre, ang gagamitin mo, socket wrench na number 17 din. Pag nahirapan ka magkabit ng bolt dito sa shock absorber, nakita mo naman yung discarding ginawa ko, gayahin mo na lang. Tapos pwede mo nang ilagay itong nut pagpasok na yung bolt. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakahigpit mo sa bolt yan mga boss. Hindi rin pwede maluwag yan. Magkakaroon ng lagutok. Pag mahigpit na, dito ka naman sa piston rod ng shock absorber mo. Nilagay mo na yung bushing, di ba? Meron ka pang isang washer na ilalagay, tapos bushing, tapos washer. At syempre, yung pinakahuli, itong nut na. Hihigpitan mo rin yan ng maayos na higpit mga boss. Di mo kailangan higpitan ng higpitan yan kasi mapipit-pit lang masyado yung bushing. Yung tama lang. Pag tumigas na siya or tumigil na siya, okay na yun. At dahil okay ka na dyan, o dito naman tayo ngayon sa lower ball joint niya. Mas mabuti para mapagaan yung trabaho, unahin mo lang muna ilagay itong ball joint. Dito sa lower arm suspension mo, meron niyang 4 na bolt mga boss. Diyan naman mga boss, napakahalaga na mahigpit talaga yan. Hindi pa pwedeng medyo maluwag yan. Maaaring makarinig ka naman dyan ng lagit-ngit o kaya lagitik pag maluwag yan. Kung makikita mo yung bolt na nilagay ko, di ba? Wala siyang wala siyang ulo. Bali ang mangyayari niyan, pag nilagay mo yung bolt, meron niyang kakalsuhan. Na kapag nilagay mo yung nut niya, hinigpitan mo, hindi nagagalaw yung bolt. Kaya pag hinigpitan mo yan, hindi ka na mahihirapan kasi nakakalso siya. Pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa ball joint, pwede mo nang ilagay itong steering knuckle mo dito sa ball joint. Number 22 naman yung nut niyan dito sa ball joint lower. Pag naipakapit mo na yung nut, gamitin mo na ngayon yung impact wrench mo. Kung wala ka namang impact wrench, kaya nang sinabi ko, pwede naman ratchet o kaya box wrench, pwede rin. At pag mahigpit na, dito ka naman ngayon sa upper suspension. Gamit ka ng tubo para ipababa mo itong upper arm at mai-shoot mo itong ball joint dito sa steering knuckle niya. Milalagay mo na ngayon itong nut niya. Pag naipakapit mo na yung nut, dito ka muna ngayon sa ABS mo. Punasan mo muna yung sensor dito sa ABS mo bago mo ilagay dito sa steering knuckle. Tapos dito naman sa o-ring niya, pinahiran ko ng kaunting grasa para kahit paano hindi siya ma-damage o kaya hindi siya mapasukan ng tubig dito sa loob ng hub. Tapos pwede mo nang ilagay itong bolt niya. Pitan mo muna siya ng kamay mo pagkapit na, tsaka mo ngayon gamitan ng box wrench mo na number 12. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit mo dyan mga boss. Balikan ko itong lower ball joint mga boss kasi kailangan dyan malagyan ko siya ng cutter pin. Kaya nga napansin nyo, pinihit ko ulit itong nut niya dahil nga hindi subentro itong cutter pin. Kailangan shoot yan dito sa butas ng ball joint, tsaka nyo ngayon paluin para mag-lock na siya. Babaluktutin nyo yung cutter pin mga boss para hindi siya mabunot.
Oh, di ba? Ganun lang. Dito naman tayo sa upper ball joint. Meron niyang number 19 na nut, mga boss. Ayan, gagamitin mo siya ng box wrench para mahigpitan mo. Sa paghigpit yan, mga boss, kailangan talaga mahigpit din yan. At dapat yung butas ng nut tapat sa butas ng ball joint para pag nilagay mo itong cutter pin, madali mo siyang may pasok. Ganun. Tutuktukan ko ng plier yan para pumasok siya maigi, tapos babaluktutin mo lang itong cutter pin niya. Aba, pwede pala maging plier itong kamay ko, nakakabaluktot pa. At dahil okay na yung pagkabit natin dito sa ball joint niya, o dito naman tayo ngayon sa tie rod. Nakita nyo naman mga boss, diba? Dahil okay pa yung inner tie rod niya, hindi ko na pinalitan. Ito lang outer. Kasi nga, maayos pa yung inner tie rod niya, kaya hindi ko na pinalitan. Para sa akin, mali yung katwiran na pag nagpalit ka ng pyesa, sasabihin mo naman, oh ito, palitan na rin to kasi susunod na rin itong masisira eh. Sana isipin mo rin, hindi lahat ng may sasakyan is mapera o kaya may nakahandang pera. Dahil karamihan dyan, panghanap buhay lang nila at yung iba naman, pampasok lang sa opisina. Bakit ba ako napunta dyan? Sige na, balik na ako sa trabaho. Baka mamaya magalit na naman yung basher ko na galit sa paggawa ng mabuti. Nakita nyo naman mga boss kung paano ko inilagay itong brake caliper holder niya. Meron yan 2 bolt na number 19. Higpitan nyo lang siya ng maayos mga boss. Importante na mahigpit yan. Pag okay na, o pwede mo nang ilagay itong bagong bili na brake pad. Sa pagkabit ng brake pad mga boss, nakita nyo naman, di ba? Marami na akong video itinuro sa inyo kung paano nilalagay yan. Pag naitapat nyo lang yan sa gatla niya, tulak nyo lang, okay na siya. Kaya lang, isang brake pad lang muna ang ilalagay ko. Ibabalik ko muna itong brake caliper niya. Tapos lalagyan ko yan ng 2 bolt dito sa brake caliper. Parang normal lang na paggawa ng preno. Lagay mo muna yung brake caliper, tapos lagay mo yung 2 bolt. Pag okay na, o kumuha ka ng flat screw. Yung medyo matibay na flat screw ipasok mo dyan sa rotor disc mo. Ayan yung pagkakalusan mo para mahila mo itong brake caliper niya. At sa paghila mo, tatama naman yung piston dito sa brake pad. Ngayon, aatras siya papunta sa loob ng brake caliper housing mo. E di ang mangyayari, maluwag mo nang may ilalagay ito pang isang brake pad. Kasi nga dahil sa manipis na itong brake pad na tinanggal ko dyan, kung nakita nyo sa part 1, yung piston niyan siyempre lumabas na rin. Kaya kailangan ibalik mo yung piston sa loob, iatras mo siya para maluwag mo nang mailagay itong 2 bagong brake pad. O eto na ngayon yung isa pang bagong brake pad, ilalagay ko na. Sa paglagay niyan mga boss same procedure lang. May gatla naman yan itatapat nyo lang siya sa gatla, tapos itutusok nyo na siya, itutulak nyo na, ibig ko sabihin. Bali pag naitulak nyo siya at pumasok na, ayun lang i-check nyo, siguraduhin nyo maayos yung pagkakalapat nitong brake pad para pag nilagay nyo itong brake caliper, hindi kayo mahirapan. O tignan nyo, ilalagay ko. O diba? Talagang pasok na pasok agad siya. Meron niyang 2 bolt dito sa brake caliper niya mga boss number 14 yan. Gagamit ka dyan ng box wrench sa number 14. Siguraduhin mo yung pagkakahigpit mo ng mga bolt is maayos. Preno kasi yan mga boss. Hindi naman gaano nakakapagod dyan. Kung i-double check, okay lang, i-double check mo para sigurado lang na maayos yung pagkakahigpit mo. At pag okay na, dito na tayo sa tie rod. Kabit na natin yan dito sa steering knuckle niya. Meron niyang nut na number 17. Kaya gagamit ka dyan ng socket wrench sa number 17. Kamay mo muna sa paglagay ng nut at pag naipakapit mo na, birahin mo na ngayon ang impact wrench mo o kaya back wrench kung ano meron sa'yo. At pag mahigpit na, huwag mong kalimutang ilagay yung cutter pin niya. Importante yan para hindi siya lumuwag. Kaya lang, pag napapagod ako, minsan ginagamit ko ng plier yung kamay ko. At dito naman sa lock nut niya, wag na wag yung kalilimutang higpitan yan. Actually mga boss, after nyo magpalit ng pangilalim na parts, dapat talaga magpapaalign kayo pagkatapos. Eto kasi baka bukas pa ito magpaalign kasi hapon na rin ako natapos dito. Kabilaan kasi ang ginawa ko dito mga boss. After nya, pwede ko nang ilagay itong gulong. Tapos ma-check ko kung wala na ba siyang kalog o uga dito sa gulong. Tignan nyo, okay na siya, diba? Ang next step naman gagawin, i-road test na yan, syempre. Dahil sa bagong palit ng brake pad nito, tinesting niya. Oops, di ba? Okay. Tapos, ang ititest niya naman dyan, yung pagliko-liko niya kung merong lumalagotok o kaya meron pa siyang naririnig na ingay sa paggawa ko. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!